Ang bahagi ng banal na kasulatan na ating pagbubulay-bulayan ngayong araw ay matatagpuan sa Aklat ni Marcos sa Kabanatang 5 mula talatang 21 hanggang 34. Mababasa natin ito sa Magandang Balita Biblia. Mark chapter 5 verses 21 to 34. Si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya, nang lawa ay dinumog na siya ng napakaraming tao. Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya'y lumuhod sa paanan nito at nagmakaawa. Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo. Sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao, kaya't halos maipit na siya. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na hirap siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit siya sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito, sapagkat iniisip niyang, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya agad sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa aking damit?" Sumagod ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit po ninyo ay tinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo?" Subalit patuloy na lumingon-lingon si Jesus sa paghahanap sa kung sinong humipo sa damit niya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at pinagtapat ang buong katotohanan. Subalit, sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." Tayong lahat ay napagpala sa inyong pakikinig sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Makikipag-usap po ako sa inyo ngayon sa tema, Giving what is available in you. Giving what is available in you. Isa na namang kagalakan sa ating lahat na tayo'y magsasalo-salo sa dulang ng ating Panginoong Hesukristo. Our gospel lesson for today tells about Jesus went back across to the side of the lake. Kung maalala po natin, last Sunday, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Let us go across to the side of the lake." And now, si Jesus ay bumabalik mula sa kanyang pinanggalingan nung sila'y tumawid sa ibayo kasama ng mga alagad. Ngunit sa kanyang pagbabalik ay nandun yung napakaraming taong naghihintay sa kanya. At isa doon si Jairo na tagapamahala ng sinagoga. Kung bakit siya lumapit kay Jesus, may problema siya. What was his problem? His little daughter was very sick at that time. His primary concern was the healing of his little angel. Then, he invited Jesus into his house. Lumapit si Jairo na mayroong hangarin na gustong makatanggap ng pagpapala, ng pagpapagaling, hindi sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mahal na anak. Sa isang istorya sa bahagi po ng banal na kasulatan na binasa ko sa inyo ay yung babae
na mayroong sakit. Yung babae na dinurugo ng 12 taon. A woman who had suffered from severe bleeding for 12 years. Even though she had been treated by many doctors, ay hindi po siya gumaling. Pangalawang karakter po ito na makikita natin sa isang senaryo na lumapit kay Jesus na mayroong concern. And actually, marahil lahat ng mga nandun, yung mga taong nagsisiksikan doon, ay mayroon silang concern sa ating Panginoon. May concern na magpagaling, may concern na gustong marinig yung mga pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit dito sa aklat na sinulat po ni Marcos ay nakita niya yung dalawang tao na mayroong malalim na concern. Ang isa'y humihingi para sa kanyang anak at ang isa'y hihingi naman para sa kanyang sarili. Sapagkat yung pangalawa, yung babae, biro nyo yung 12 years. At doon sa banal na kasulatan na binasa po natin, nagsasuffer siya from severe bleeding for 12 years. Grabe yun. Hindi isang araw, hindi isang linggo ang pinag-uusapan po dito, kundi 12 years. At kapag nagkakaroon po tayo o kung mayroon po tayong seryosong sakit, kagaya ng babaeng ito, lalo na sa ating kapanahunan, mga kapatid, hindi biro po yung gagastusin po natin. And actually, the woman had spent all her money para lang gumaling. But instead of getting better, she got worse all the time. Pag may sakit po tayo, lahat ginagawa natin. Pag mayroon tayong mabalitaan na magaling na doktor, pumupunta po tayo. Minsan, hinahanap natin yung espesyalista para gumaling tayo. Kagaya ng babaeng ito. Pero, tignan po natin mga kapatid, na gastos na niya ang lahat ng kanyang pera, pero hindi siya gumaling, ngunit lalo pang lumala ang kanyang sakit. Then, ano po yung aral, yung lessons that we should learn from the life of this woman? Bakit pinag-uusapan natin ngayon ito? Ano yung matututunan natin sa kanyang buhay? Unang-una, makikita po natin na for 12 years siguro talagang marami yung imbak na pera ito ng babaeng ito, ngunit naubos. We should not cling in our money or possession kasi ang lahat po ng ito ay mayroong hangganan. Gaano man po tayo kayaman, gaano man kalaki yung pera, yung belongings na nasa atin, mayroong limitasyon ito sa ating buhay. Marami tayong alam, nabalitaan, na witness, na mayaman, na nagkasakit, ngunit hindi gumaling. Ibig sabihin, though yung sinasabi ng iba ay ang pera ay powerful, mayroon siyang limitasyon. Because money, wealth, is temporal. Now, ano yung nakikita natin dito na positibo? Ano yung nakikita nating aral na mapupulot po natin na kailangan nating ipamuhay? Kailangan nating makita mga kapatid at laging alalahanin that all things we have are not ours. All things you have are not yours. God is the owner. God is the owner. Kung kaya nga po, kung ang Diyos yung nagmamayari ng lahat ng bagay na nasa atin, we should manage well. Because we are just the manager of what God entrusted within us. Tayo po yung nagmamaneho po nito. Sabi ko nga kanina yung tanong ko, ano ba yung lesson? Tingnan po natin. Sa ayaw at sa gusto ng babaeng ito, yung pinaghirapan niya ng maraming taon, dahil doon sa kagustuhan niyang gumaling, at naubos niya yung kanyang pinaghirapan, ngunit naging walang silbi ito, useless.
ito. Now, paano natin ginagamit yung mga wealth, possessions, blessing na nasa atin, na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos? Or, tatanungin ko kayo, mayroon ba kayong isang napakaliit na bagay diyan na hindi nanggaling sa Diyos? Baka wala po tayong maisip. At wala rin akong maisip. Sapagkat mula doon sa pinakamaliit na ipinagkatiwala sa akin ng Diyos hanggang sa tinuturing kong pinakamalaki, ay sa Diyos. Pag-ari ng Diyos. And, ginawa niya kong steward po rito. Then, kung ginawa niya po tayong steward, ginawa niya tayong manager, you must manage all things that God entrusted you. Or else, you will be charged of not doing good stewardship. Halimbawa na lamang sa ating buhay, no? Kapag hindi po natin ginamit ito ng tama, nibuso po natin, hindi tayo good steward ng buhay na pinagkaloob po sa atin. And yung anumang bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin ay nangangailangan ng well management para mapapurihan po natin yung nagbigay nito. The woman had all the money, but he spent all that money for nothing. For nothing. Walang silbi. Walang nagawa yung pera na nasa kanya para gumaling siya. Then, what we must do to our wealth or to our possessions? Unang-una, kailangan nating kilalanin na ang lahat ng bagay na nasa atin ay hindi sa atin. Tayo yung managers. All things you have are not yours. Pangalawa, you must invest eternally. You must have an eternal investment. How? Paano? Paano tayo magkakaroon ng eternal investment? Paano tayo mag-i-invest sa Panginoon? No? Sinabi ko sa inyo noon na pag investment, mayroong ROI. No? And paano? You must invest eternally. Unang-una, you extend your blessings to others without expecting any return. Mahirap, madali. Pag nag-expect ka ng return, nag-i-invest ka sa ibang tao. No? Nag-i-invest ka. Pero, mga kapatid, ang pag-invest eternally ay wala po tayong iniisip na return. Wala po tayong iniisip na maibalik ito. Pero tayo'y umaasa na nakikita ito ng Panginoon at napapapurihan siya sa ginagawa natin. Ito'y isang eternal investment. Pag-invest sa Panginoon. No? May iba't ibang klase kung paano tayo mag-invest sa Panginoon. Kadagitig dengdengag nga Ilocano. At dati practice nga naabutan tayo no nagbiag tayo ti baryo. Dati ko nada nga padigo. Mangted ka ti sida, mangted tumat, di ba? Ingkaikan iti agitulod ka sida di banger. Naabutan ko yung practice na yon dahil mayroon kaming mga kapitbahay. Ito nagitid ka ti sida, mangted damot ti sidada. And this is not eternal investment. Kasi mayroon kang inaasahan. Mag-invest ka sa Diyos. How? Paano? Pangalawa, give to the church ministries. Ano ba yung mga ministries na nakikita natin sa ating iglesia na ating kinabibilangan? Minsan sinasabi natin, Pastor, wala naman akong trabaho paano ako makakapagbigay? Paano ako makakapag-invest eternally sa Panginoon? Mga kapatid, hindi lang po yung material possessions. How about kapag ibinibigay mo yung panahon? Not expecting anything. Di ba? In return. How about kung ibinibigay mo yung talento mo para sa Panginoon? To spread and to widen the kingdom of God here on earth.
That is investment, eternal investment. Sabi ko nga, sa missions. Sa mission, pwede mong ibigay ang iyong sarili. Sa mission, you can support mission through your possessions. At doon sa give to your church ministries, pwede yung financial assistance, no, na ibinibigay po natin. Pwede rin na financial assistance sa ating mga church workers. Ito po ay eternal investment. Kasi hindi ka nagbibigay sa mga church workers para ibalik nila ito sa iyo. Kahapon, nagkaroon po ako ng pagkakataon na ma-meet ang ating Sunday school teacher, online Sunday school teacher, si Sir Ramsey. At siya po ay isang CPA, retired na po yata siya. Nag-uusap po kami. At isa sa mga na-share niya sa akin bilang kanyang testimony, ang sabi niya ay nung active pa siya, ay even yata ngayon, pag nagle-lecture siya, ay siya yung binabayaran. Of course, CPA yan eh. May possession yan, may title yan. Pag nag-lecture ka, of course, in return, mayroong ibibigay sa'yo. Pero ngayon, sabi niya, nagtuturo ako ng Sunday school, akong nagbibigay. Instead na siya yung tumanggap, siya pa yung nagbibigay. And this is a kind of eternal investment. Pangatlo, give until it hurts. Magbigay ka hanggang sa nasasaktan ka na. Hindi ka nagbibigay na nasasaktan dahil nang hihinayang ka. Nagbibigay ka at nasasaktan ka dahil kailangan mo sana, pero mas kailangan ng iba, ngunit ibinibigay mo. Ine-extend mo yung nasa iyo. No? Kakaiba yung ibinibigay mo at nasasaktan ka dahil lang hihinayang ka. Kundi yung tama ay yung nagbibigay ka, nasasaktan ka dahil kailangan mo sana, pero mas kailangan niya. Nakita mo na mas kailangan niya. So kailangan mong i-extend yung bagay na nasa iyo. At sa mga bagay na ito, mga kapatid, na ginagawa po natin, mayroon pong bahagi ang ating pananampalataya kung paano natin ipinamumuhay. Sa mga bagay po na ito, mga kapatid, faith matters. Kailangan, bahagi ito doon sa buhay natin bilang mananampalataya. Maalala po natin, balikan po natin yung babae na dinuro ko, sabi niya, the woman said to herself, if I just touch his clothes, I will get well. Mula doon sa 12 karanasan ng paghihirap, mga kapatid, at that time na makita niya si Jesus, nabuo yung kanyang pananampalataya, marahil mayroon na siyang narinig noon patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. At doon sa kanyang pananampalataya, nagkaroon siya ng pag-asa na gagaling. Nung sabi niya na, mahawakan ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, ay gagaling na ako. Magkaiba, doon sa hangarin, doon sa gusto ni Jairo at saka ng babae na gawin ng ating Panginoong Jesucristo. Si Jairo, sabi niya, Panginoon, sumama pa kayo sa akin, ipatong niyo ang inyong kamay sa aking anak na may sakit at siya po ay gagaling. Samantalang ang babaeng ito, mga kapatid, tingnan niyo yung pananampalataya po nito, no? Napakatindi, mahawakan ko lamang yung laylayan ng kanyang damit. Hindi niya sinabi na, nandun na si Jesus, hindi niya sinabi sa ating Panginoon, Panginoon, ipatong mo ang iyong kamay sa akin. Ngunit sa kanya ay, mahawakan ko lamang yung laylayan ng kanyang damit, ay gagaling na ako. If I just touch his clothes, I will get well. This is a desire to receive a blessing of healing. Then, she take action doon sa kanyang iniisip. She touched the cloak of the Lord, and immediately, she was healed. Gumaling siya kaagad. Ito yung pagkilos ng pananampalatayang nasa kanya. She took action according to what she believed. Hindi yung wala siyang ginawa. Di ba? Sabi niya, mahawakan ko lamang. At gumaling siya. How about doon sa extending our received blessing? Naka-receive po ito ng pagpapala.
itong babaeng ito ay nakatanggap ng pagpapala mula sa ating Panginoon. At ang pagpapalang ito, hindi man possession, kundi kagalingan. Ito ay wealth, no? Wealth of physical blessing. Ito yung tinanggap ng babae. But how about, paano natin ina-extend yung mga received blessing po natin? Ang pinag-uusapan po natin ay giving what is available in you. Paano ba natin ibibigay yung nasa atin? At hindi lang po natin pinag-uusapan yung about money. Kundi ito'y doon sa kung ano yung pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Kalakasan ng katawan yan. No? Posisyon man yan. Paano mo ginagamit ang iyong posisyon, ang iyong status upang makatulong sa iba, hindi lang sa financial matter. At kapag ine-extend po natin ito, dito po kumikilos at dito po nakikita yung pagkilos ng buhay na pananampalataya na nasa atin. Giving what is available in you is a big challenge for us believers. Bakit? Tignan nyo yung konteksto po natin. Yung kung ano yung mayroon ka. Hindi yung naghahanap ka pa ng ibibigay mo. Actually, ang Panginoon, kapag sinasabi po natin o pinag-aaralan po natin yung level ng tao sa Panginoon, hindi siya maghahanap ng wala sa'yo. Hindi siya maghahanap ng bagay na hindi niya pinagkaloob sa'yo. Kundi hinahanap ng Panginoon yung bagay na nanggaling sa Kanya na ibinigay sa'yo. Pinag-uusapan po natin ay pagiging good steward. Paano ka nagiging good steward? Hindi yung naghahanap ka pa upang ibigay mo, kundi tinanggap mo na ito, then you need to decide either pakawalan na ba o hindi. Di ba? O either share part of it sa iba or hindi. Tayo bilang mananampalataya, ang pananampalataya natin ay buhay. So ang pananampalataya natin ay mayroong action. Ibibigay ko ito dahil alam ko na ang Diyos ko ay hindi magkukulang sa akin. Ito'y possession. Ibibigay ko ito, halimbawa nag-extend ka ng tulong sa iba, hindi ka naman maghihirap doon eh. No? Hindi naman ito yung magpapahirap sa'yo. Dahil kung ito na yung lifestyle natin bilang mananampalataya, ay sos, ito yung sinasabi ko po sa inyo. Pag lifestyle na po na ito, hahanapin na natin ito. Yung mag-extend ng anuman na mayroon ka para sa kapakanan ng iba. Pag-aralan po natin yung buhay ng babaeng ito. Pag-aralan po natin yung buhay at pananampalataya na mayroon ang babaeng ito. Mga kapatid, hindi ito madali. Ngunit, kung titignan po natin yung kanyang sitwasyon, dahil nandun siya sa pinakamababang antas ng kanyang sitwasyon na wala na siyang magawa, wala nang magawa yung pera sa kanya. Mga kapatid, ito yung nagtulak sa kanya upang lumapit sa ating Panginoon at hingin yung isang bagay na gusto niyang maranasan na nawalan sa kanya within 12 years. Ang pananampalatayang buhay ay hindi nawawalan ng pag-asa. Ang buhay ng isang mananampalataya ay kumikilala at sumusunod sa panuntunan ng Diyos. Ang buhay natin bilang isang mananampalataya ay inspirasyon ng lahat ng nakakakita sa atin. Tayo po ay buhay na sermon. Tayo po ay buhay na salita ng Diyos sa mga taong nakakasalamuhan natin. Ang pananampalatayang nasa atin ay hindi itinatago anuman yung issue ng buhay na mayroon tayo. Ito man ay patungkol sa pagbibigay, ito man ay patungkol sa paglilingkod, ito man ay patungkol sa mga sakripisyo na kailangan nating gawin. Ang buhay, sabi ko nga kanina, ang buhay ng isang mananampalataya ay kumikilala at sumusunod sa panuntunan ng Diyos. Everything we have is not ours. God entrusted you all of these things
to manage. Use them for the glory of God alone. Mga kapatid, ano yung nasa inyong mga kamay? Ano yung mga nasa inyong mga balikat? Ano yung mga bagay na pinagkatiwala sa inyo ng Diyos? Ang hinihiling po ng buhay natin na mayroong pananampalataya is giving what is available in you. To God be the glory. Sa Diyos po ang papuri. Manalangin tayo. Dakilang Diyos na pinagmulan ng lahat ng magagandang bagay na nasa amin, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Sa pagkakataon na sama-sama kaming tumanggap ng pagkain na iyong inihanda para sa aming kaluluwa. Dakilang Diyos, ang lahat po ng nasa amin, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki ay sa inyo. Ibinigay mo sa amin dahil mayroon kang tiwala sa amin. Dahil tinuturuan mo kami kung paano kami magiging mabuting katiwala. Panginoon, marami po kaming pagkukulang sa mga bagay na ito. Turuan mo kami, turuan mo ang aming kaisipan, turuan mo ang aming puso, turuan mo ang aming buhay, dakilang Ama. Dakilang Diyos, sa lahat po ng nakakasama namin sa pananambahang ito. Kung mayroon man silang dinaramdam physically, dalangin ko, O Diyos, kagaya ng babaeng ito, magkaroon sila ng pananampalataya and they will receive blessing of healing anuman ang mayroon sila ngayon. Dakilang Diyos, kung kami man po ay mayroong hinahangad na sana magkaroon po kami nito. Dalangin ko, Ama, na kung ito'y ayon sa iyong panuntunan, kung ito'y ayon sa iyong pinangako sa pananampalataya ng aming pinamumuhay, hayaan mo, O Diyos, na tanggapin nila ito. At turuan mo sila how to manage well those blessings na kanilang tatanggapin o na kanilang tinanggap na. Dakilang Ama, maraming salamat. Kahit minsan, hindi ka nagkulang sa aming mga buhay. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat Ikaw ang aming Diyos na nangako sa amin na magkakaloob ng lahat ng aming pangangailangan at labis pa upang pwede naming gamitin ito sa ministeryo ng pagpapalawak ng iyong paghahari. Dakilang Diyos, patawarin mo kami doon sa mga bagay na aming inisip, na aming nasalita, na aming nagawa, na hindi ayon sa iyong panuntunan at hindi nakapagbigay sa iyo ng kapurihan. Patuloy mo kaming linisan ng dugo ng aming Panginoong Jesucristo na buhos sa krus ng Kalbaryo. O dakilang Diyos, patuloy ka naming papupurihan at pasasalamatan sa aming mga buhay. Ito ang aming panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Natapos na ang ating sama-samang pagsamba, ngunit kayo'y magpapatuloy sa inyong paglilingkod. Ang anumang biyaya na inyong tinanggap ay inyong ipamuhay. Huwag din naman ninyong kalimutang ibahagi sa iba. Mag-uumpisa sa inyong tahanan at sa mga dako pa na inyong pupuntahan at sa lahat ng taong inyong makakasalamuha sa araw-araw. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.